Softly and tenderly Jesus is calling, calling for you and for me. See on the portals he's waiting and watching, watching for you and for me. Come home, come home, come home, come home. Ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, O sinner, come home. Why should we tarry when Jesus is pleading, pleading for you and for me? Why should we linger and heed not his mercies, mercies for you and for me? Come home, come home, come home, come home. Ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, O sinner, come home. Time is now fleeting, the moments are passing, passing from you and from me. Shadows are gathering, deathbeds are coming, coming for you and for me. Come home, come home, come home, come home. Ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, O sinner, come home. Oh, for the wonderful love he has promised, promised for you and for me. Though we have sinned, he has mercy and pardon, pardon for you and for me. Come home, come home, come home, come home. Ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, O sinner, come home. Muli mga kapatid, magandang hapon po sa inyo lahat. Naimbag nga malam sa iyo amin. Maayong hapon mga kaigsunan. Maayong hapon sa tanan. Maya pagagpanakong kikongan kapatad. So tayo po ngayon ay magsisimula na po sa ating pag-aaral po sa hapong ito. At ang ating pong paksa ay tungkol po sa mga tinatawag nating himala o miracles. Alam po ninyo sa panahon natin ngayon, meron pa mga sangay ng pananampalataya, mga denominations, na nagsasabi na meron pa rin mga himala na nangyayari sa nakalooban ng Diyos. Yung po yung mga Pentecostals, mga born-again fellowships, holiness churches, yun po naniniwala pa na meron mga miracles. Noong pong nakarang taon, matagal nang pangyayari, meron kami nakausap na isang babaeng miyembro ng isang miracle groups na nagsabi 2 beses na raw niyang nakabuhay ng patay na. Nakakatawa po doon sa pangyayaring yun. Noong panahon na yun, yung kanilang pinakapunong nila ay may sakit. At sinabi namin ni Brother Rick, bakit di gumawa ng himala para pagalingin niyo ang inyong pinuno? Nagalit po siya.
Ibig sabihin, wala talaga siyang kapangyarihan gumawa ng miracle. Nagkiklaim lang, pero hindi totoo. Pero mayroon po mga malakas po ang kalooban. Siguro naniniwala silang tapat sa kanilang mga sarili na meron pa rin talagang mga himala na ginagawa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Yung ba'y totoo? Malalaman po natin. Meron gumisan po ginagamit natin ang salitang himala sa isang kaparaanan na in a loose way, kaya natin. Sabi, hindi tayo nag-iingat sa paggamit ng salitang himala. Halimbawa po, mayroong aksidente at nawasak yung sasakyan at nabuhay pa yung driver. At sabi na, himala kasi nabuhay ka natin. So, yun ay isang loose na paggamit ng salitang himala. Ibig lang natin sabihin, pambihira, nabuhay pa siya. Samantalang sira na yung kanyang sasakyan, pero siya buhay. Yun ang ibig natin sabihin. Pero ginagamit natin salitang miracle. Miracle. Pasensya na kayo. Kuminsan naman, halimbawa, kilala po natin ang isang tao na hindi naman kagalingan sa pag-aaral at di natin inaasahan na papasa, halimbawa. Halimbawa, nag-board. Hindi natin inaasahan si papasa. At bigla siyang pumasa. Sasabihin natin, himala, pumasa ka. Hindi ibig sabihin, ganun din pa rin. Pambihira, paano ka pumasa? Yun ang ibig sabihin nun. Pero meron din po mga tinatawag nating modernist. Actually, ito po ay, sabi nila ay makabagong kaisipan. Pero actually, hindi. Yung kaisipan nila ay matagal lang umiira kahit pa nung unang panahon. Meron ng gano'n. Itong modernist, sinasabi nila, wala na talagang himala. Hindi totoo ang mahimala kanila. Ito'y pwedeng ipaliwalag sa natural na kaparaanan kanya. Alam po ninyo, yung po Red Sea Crossing na mababasa na sa Exodus chapter 6 yata, hindi ko nagkakamali. Yun po ay kanilang kino-question. Yun daw po ay hindi Red Sea sa katunayan, but Reed Sea. Ito na po ay isang mababaw na lawa sa hilagang bahagi ng Ehipto at ito po ay malapit sa dagat Mediterranean imbes sa Red Sea. Ang kasalukuyang Red Sea ito ay sa pagitan ng Egypt at Saudi Arabia, Sinai Peninsula. Nasa gitna po Sinai Peninsula at sa pagitan ng Egypt at Saudi Arabia. Yun ang Red Sea. Pero sa paniniwalang yun, Red Sea kanina, o Sea of Reeds. Nasa kailang pagpapaliwanag ay pagkakamali lang po ng translasyon o pagsasalin mula sa Hebreo patungo sa English. Nasabi nila, yung Red Sea, talagang may panahon na nangyayari yun, na naahati yung lawa at nagkakaroon ng yung lupa na ikay makakadaan. Yun po ay malabong kaisipan kung isipin natin. Bakit? Nagkataon ba, naghintay ba yung mga Hebreo sa panahon na yun ay matutuyo? Ay biglaan na pagtakas sila, di ba? So yun po isang paraan para alisin nila ang bisa ng tinatawag natin mga himala. Yun ang modernist. Hindi siya naniniwala na mayroong himala. They do not believe in miracles. Usually, ang mga tao ito, baka hindi rin siya naniniwala sa Diyos. At siyempre, hindi siya naniniwala sa Biblia. Kaya pinapaniwanag po niya lahat ng mga bagay sa isang rasyonal na paraan na magagawa ng kaisipan ng tao. Dito po sa ating pag-aaral, pwede gusto natin tingnan na mga ibig sabihin ng miracles. Totoo ba yung tinatawag na miracles? Yung po ang ating gustong patunayan na ito'y tinuturo ng Biblia, na talaga mayroong mga himala na makikita at nagawa sa panahon ng Biblia, mula Old Testament hanggang sa New Testament. Makakatulong po sa ating pag-aaral ang bigyan natin ng tamang kahulugan ng mga salita. Yung salitang miracles, ito po ay 4 na salita po nagkakaugnay-ugnay po diyan. Yung salitang miracle mismo, yung salitang sign, yung salitang wonders, at yung gifts of the Holy Spirit. Ito po yung magkakaibang mga salita. Pero lahat ng mga ito yung mga miracles.
Ang salitang miracles, ito ay galing sa salitang tsunamis, sa salitang Grego, nag-ibig sabihin, ang literal na kahulugan ay power or inherent ability. Pero ito'y ginagamit sa mga pangyayari na may papaliwanag lamang na ito'y galing sa isang supernatural origin. Supernatural origin. Ibig sabihin, ito'y galing sa Diyos. Ito'y sa paraan na hindi ito maaaring mangyari sa natural na paraan ng mga bagay. At din may papaliwalag sa natural na paraan. Kaya ito'y supernatural. Ito'y lumalampas sa natural na kaisan ng mga bagay. Kaya ito'y miracles. Pag ginagamit mo natin sa salitang miracle, tinutukoy natin na mga bagay na ito na hindi maaaring mangyari sa natural na paraan, ito'y galing sa kapangyarihan ng Diyos. Minsan, ginagamit rin po yung salita makapangyarihang gawa ng Diyos. So ito po ay mga bagay na hindi maaaring gawin sa natural na paraan. Kahit anong gawin mo, hindi mo magagawa sa natural na paraan. At ang paliwanag ay makikita natin, pag sinabing miracle, ito'y galing sa kapangyarihan ng Diyos. It's a supernatural origin. Hindi kayang gawin ng tao sa natural na paraan. Ginagamit din po yung salitang sign. So pag sinabing miracle, it points to the source of power. Saan galing kapangyarihan? Pag ito'y tunay na miracle, ito'y galing sa kapangyarihan ng Diyos. Yung salitang sign, semeion. Ito po ay ibig sabihin na sign, mark, indication, token. Sabihin, sign, tanda. Sa Tagalog, tanda lahat yan eh. Pag sinabi nating tanda, alimbawa, kung ikay naglalakbay, makakita ka ng road sign, sabi niya, Tarlac, 40 kilometers. Alam mo po, yun ang papuntang Tarlac. Hindi ba? So, a sign points to something. So, pag merong sign, it points to something. At ito'y nagpapakita ng pagkakaunawa. Sabihin, yun, pagka yung nakita mo yung road sign, naunawaan mo, yun ang daan patungo sa Tarlac. Itinuturo ka. Mapatungo doon. Then, ang tamang daan patungo sa Tarlac. Ito po yung nagpapakilala ng divine authority. Na pagka ito ay may ginagawa yung mga tanda, ay ito yung na tinutukoy na ito'y galing sa kapamahalaan ng Diyos. It's of divine authority kanya. Pangatlo, wonders. Doon pa lang po sa salitang wonders, ibig sabihin, pag nakita mo, ikay mamamangha at ikay magtataka. Yung nakita, siya mamamangha at siya magtataka. Paano nangyari yun? Anong ibig sabihin no? Yun po ibig sabihin ng wonder kanya. Magtataka ka kanya. Magtataka ka doon sa mga nakita mo na anong ibig sabihin no? Ganyan. Halimbawa, makikita na po sa Acts chapter 2, di ba? Kilala po nila yung mga nagsasalita 12 taga Galilea. So sila yung mga Hebreo. At alam nila sila yung 11 mangingisda at isang tax collector. Hindi po sila mga taong bihasa at mataas ang pinag-aralan. Anong ibig sabihin nito kanya? Bakit sila nagsasalita sa wikang ating kinamulatan? That's wonder, di ba? Kaya nagtataka. So isa sa mga bagay na ginagawa ng mga miracle ay kayo magtataka sa mga bagay na yung nakikita. At yung pong tinatawag na kaloob na galing sa Espiritu Santo, gifts of the Holy Spirit. Ito po yung mga kaloob na galing po sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ito po yung mga bagay na pwedeng mangyari sa natural na paraan, pero pag ito'y kaloob ng Espiritu Santo, hindi sa natural na paraan. For instance, speaking in tongues, so speaking in languages na hindi mo pinag-aralan. Pagka gusto mo ka natural na paraan, na ikay makapagsalita sa wika na hindi mo talagang wika, ipag-aralan mo yung wika. And then you will be able to speak with the language. Di ba? Halimbawa, karamihan po ng mga Pilipino, marunong sila mag-English. Bakit? Nagising ba tayo sa umaga, marunong tayo mag-English? Hindi. Pinag-aralan po natin yan mula elementary, high school, at pinagpatuloy sa college. Di ba? So, yun ay pinag-aralan natin. Pero sa Biblia, speaking in tongues is a miracle dahil hindi man nila pinag-aralan yung salita, pero nagagawa lang magsalita sa wikang yon dahil sa pag-udyok o kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito po yung 4 na salita na may kaugnayan sa tinatawag nating mga himala. So, number 1,
Maliwanag po sa kahulugan ng salitang miracle na ito ay tumutukoy sa kanyang pinanggalingan. Hindi ito nanggaling sa natural na paraan. Ito ay nanggaling sa higit sa natural, supernatural origin. Ito ay galing sa Diyos. Kaya nga po yung mga atheists, mga modernist, na usually hindi sila naniniwala sa Diyos, hindi lang kayang tanggapin nyo. Kasi sa mga taong atheist, gusto nilang ipaliwanag ang lahat ng mga bagay sa isang natural na paraan. Kaya nga po, ginawa nila yung origin ng mga bagay in a natural way. Sabi, evolution kanya. Ito'y natural na pagbabago sa panahon. Dahil hindi nila gustong tanggapin ng Diyos ang gumawa. So yun, makikita natin. Ang sign, ang miracle ay nagtuturo sa atin. It points us to something. Yun na makikita natin. At ang wonder, ito'y ginagamit na salita na pag nakakita ka ng himalang nangyayari, ikaw ay nagtataka. Paano nangyari yun? At yung gifts of the Holy Spirit, ito yung mga kalob ng Espiritu Santo, which are miracles. Halimbawa, gifts of prophecy. Paano ka makakapanghula ng mga bagay na hindi pa nangyari? Ay wala naman tayong kaparaanan na matukoy natin ang mangyayari sa panginaharap. Ang Diyos lamang may kapangyarihan gano'n. Kung kinagsasalita bilang isang propeta, ikaw inuudyo ka ng Espiritu Santo para sabihin mo kung anong gustong sabihin ng Diyos. Halimbawa po, sa Acts chapter 11, si Agabus, na isang propeta, nanggaling sa Jerusalem, sabi niya, magkakaroon ng isang tagutom sa buong sanglibutan. Gaya na nangyari sa panahon ni Claudius kanya. Kasi paano naisip ni Agabus na magkakaroon ng tagutom sa buong sanglibutan? Ito inudyokan siya ng Espiritu Santo. Ito galing sa kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, bakit merong kailangan ng himala? Ano ang layunin ng mga himalang ito? Di ba? Bakit nakababasa tayo ng mga himala sa Biblia? Ano ang dahilan? Bakit ginawa ito sa Biblia? Bigyan po tayo ng isang halimbawa, the miracles of creation. Alam po ba niyo ang paglalalang ng Diyos ay isang himala? Hindi ito natural na paraan. Siyempre, Diyos ang gumawa. Ang paglalalang po ng Diyos ay galing sa wala. It's a creation out of nothing. Sabihin, alala mang lupa dati, biglang nagkaroon ng lupa. Alala man dating bituin sa langit, nagkaroon ng bituin sa langit. Alala man dating araw, nagkaroon ng araw. Alala man tayo dati, bigla tayo na lumitaw. So yun po isang miracle. Kung minsan, nagtatalo yung mga tao at ito'y matagal ng pagtatalo, siya ano nauna? Itlog o manok? Kayo po, iikot kayo ng iikot doon hanggat mamatay kayo. Hindi nyo may papaliwanag nyo. Di ba ang manok galing sa itlog? Saan ba galing itlog? Sa manok. Hindi manok galing sa itlog. Sisira ang ulo nyo, di ba? Pero ang itlog ay galing sa manok. Saan galing yung manok? Ito'y nilalang ng Diyos. So ito isang miracle. Nang lalangin ng Diyos ang manok, hindi siya galing sa itlog. Manok na siya kaagad. Biglang nagkaroon ng manok. Yan ang makikita natin. Nang lalangin ng Diyos si Adam at saka si Eva, hindi siya na naging sanggol. Sila ay matanda na kaagad. Sila may kaparaanan na magparami. So they are sexually mature. Hindi sila dumaan sa pagkasanggol, naging bata, teenagers, hindi sila dumaan doon. Matanda na sila kaagad. Nalalangin ng Diyos, ganun na sila kaagad. Agawa siya ng natural na paraan ng pagpaparami. Kaya yung paraan ng pagpaparami ng itlog ay natural. Ay pagpaparami ng manok ay natural sa pamagitan ng itlog. May manok na lalaki, manok na babae, sila po ay magdinig, mabubuntis yung manok, mangingitlog siya. Yun ang naging kalakaran ng pagpapadami ng manok hanggang sa panahon natin ngayon. Pero yung simula noon ay isang miracle. Isang miracle. Isang himala. Nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Alam po ba niyo ang kahalagaan na yun? Na ito ang Diyos ay naglalang ng mga bagay. Hindi lamang po sa kapakanan ng tao. Tama po yun. Tulad ng ating pag-aaral noong nakarang panahon,
ang mga bagay na nilalang ng Diyos ay para sa kapakanan ng tao. Totoo yun. Pero ito rin po yung nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Pagka tinignan natin ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos, makikita natin lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos ay may anyo o merong design at merong layunin, merong purpose at merong order, may kaayusan. Kaya nga po makikita natin yung mga scientists na hindi naniniwala sa Diyos, dapat maniwala sila sa Diyos. Dahil kapag halimbawa po yung isang comet, yung alam ko yung Halley's Comet, ito'y dumarating every 70 years. So, hindi ko na makikita muli yung kometa na yun. Sapagkat 70 years, every 70 years lang dumarating. Paano nila nasukat yun? In other words, yung Halley's Comet, siya dadaan sa ating solar system every 70 years. Siya po'y galing sa tinatawag na Kuiper's Belt, doon sa pinakadulo, labas na ng ating solar system. Galing siya doon, iikot siya for 70 years. Paano nila nasukat siya? Paano nila masusukat na magkakaroon ng isang solar eclipse sa isang particular na panahon? Sapagkat ang mundo at ang araw ay umiikot sa isang maayos na paraan. Consistent yan. Ang galaw nila, speed consistent. Yung araw nasa gitna lang yan. Yung mundo, consistent na paggalaw niya. So pagsukat nila ng galaw ng mundo, makikita nila may pagkakataon ng araw at ang mundo ay magkatapat. So yun ang tinatawag nating ang buwan at ang mundo at ang araw ay magkatapat. Yun ang tinatawag na solar eclipse. So magdidilim ngayon. Yung anino ng buwan ay pupunta sa lupa. Kaya magkakaroon ng dilim sa gitna ng araw. Di ba? Kung baliktad naman yan, o meron pong tinatawag nating lunar eclipse, makikita naman natin ang buwan ay magdidilim. Bakit? Nasa gitna naman ng araw, nasa gitna ang earth, at nasa dulo yung buwan. So, yung anino ng lupa ay nakatungo sa buwan. Paano nalalaman nyo? They measure it. Dahil consistent ang paggalaw niyan. So, makikita nyo, gano'n Diyos. Lahat ng ginawa niya may kaayusan. There is order, there is purpose, and there is design. Nakikita nyo, mayroong lumala. So, pinakikita ang kapangyarihan ng Diyos. Dito po sa Romans chapter 1, verse 20. Yung mga himalang ginawa ng Diyos ay nagpapakita na siya ay tunay na makapangyarihang Diyos. Ipinakikita ng mga bagay na kanyang nilalang by miracle. Kung sino siya. Sayin natin. Sa Romans chapter 1, verse 20. Mula pa lang likahin ang sanglibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa, upang wala silang mahidadahilan. Wala silang madadahilan na walang Diyos. Sapagkat pag tumingin tayo sa mga bagay na ginawa, na mayroong design, may purpose, at mayroong kaayusan, anong lumilitaw doon? Lumilitaw ang mga bagay na hindi nakikita sa Diyos, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang pagka-Diyos. So, isang makapangyarihang Diyos ang lamalang ng mga bagay na ito. Dito niyo po sa Psalm 19 verse 1. Alam niyo, pagka kayo po ay sa syudad, katulad ng lugar po namin na isang urban area, wala masyado tayo makikita ng bituin sa langit. Kakaunti lang. Natatakal sila ng liwanag. Diba, dito po sa amin, malapit po kami sa Clark International Airport. Pagka gabi, nakasindi lang atang ilaw noon. Wala ka na makikita sa langit, kakaunti na lang. May pupunta ka sa lugar katulad ng Cordon Isabela, na isang rural area. Pagdating mo sa gabi, madilim talaga. Walang ilaw eh. Walang ilaw yung bukid. Pag tumingin ka sa langit, kompletong bituin. Kita mo ang bituin sa langit. Dito po sa Psalm 19 verse 1. Nagpapahayag ng kalalatian ng Diyos ang kalangitan at ang manggawa ng kanyang kamay ay niyahayag ng kalawakan. So sinasabi, gano'ng kagaling gawa ng mga bituin sa langit? So yung mga miracles na ginawa ng Diyos sa paglalalang ay pinakikita niya ang kanyang
pagka-Diyos at ang kanyang kapangyarihan. Hindi lang po sa bagong tipan nagkaroon ng miracles, kahit po sa Old Testament. Dito po sa Old Testament, may mga miracles. Ano pong layunin ng mga imalang ginawa ng Diyos sa Old Testament? Pansinin po natin. Sa Old Testament, may labanan sa kaisipan ng mga tao sa pagitan ng mga Diyos-Diyosan at sa pagitan ng tunay na Diyos. So mga tao naniniwala sila sa mga Diyos-Diyosan, hindi sila naniniwala sa Diyos. May mga bagay na himalang ginawa ng Diyos ay nagpapakita na siya ay tunay na Diyos. Yung mga Diyos-Diyosan, tulad ng inilarawan po sa Psalm 115, walang kapangyarihan niya. May mga bibig hindi nakapagsasalita, may tenga hindi nakakarinig, may mga mata hindi nakakita, may mga lakad, may mga paa hindi makakalakad, may mga kamay hindi makahamak kanya, may ngalangalan hindi nakapagsasalita. Pero ang Diyos kanya ay naggagawa niya mga bagay na gusto niyang gawin. Halimbawa po, dito po sa Exodus chapter 7. Dito po sa Exodus chapter 7. Yung po mga plagues na ginawa niya sa Egypt. Ano ang dahilan? Anong gustong ipakita ng Diyos sa Pharaoh? Maliban pa sa gusto ng Diyos na palayain ng Pharaoh ang kanyang bayan. Ito po ginawa ng Diyos, dalawang bagay na pwedeng mangyari. Pwedeng maniwalang Pharaoh sa tunay na Diyos at palayain niyang bayan ng Israel na magkakaroon siya ng takot sa Diyos. O hindi siya maniniwala sa Diyos. Titigas ang kanyang puso. Alam niyo, ito isang bagay na pinag-aaral ng mga sino nagpatigas sa puso ni Pharaoh? Pareho. Pinatigas ng Diyos ang puso ng Pharaoh sa pamagitan ng mga tanda na ginawa niya. Mga miracles na kanyang ginawa. Dahil di naniwala ang Pharaoh tuwing gumagawa ng miracle ng Diyos, lalo siyang hindi naniniwala. At magdaradag pa siya ng isang plague, lalo pa siyang hindi naniniwala. So, pinatitigas ng Pharaoh ang puso niya sa pamagitan ng hindi paniniwala. Ang Diyos naman, gumawa siya ng tanda. Nagiging dahilan para si Pharaoh hindi maniwala. So pareho. So makikita natin anong dahilan. Masahin natin. Subalit aking papatigasin ang puso ni Pharaoh at aking pararamihin ang aking mga tanda, signs, miracles. At ilalabas ko aking makbo ang aking bayan ng mga anak ni Israel sa lupang Ehipto sa pamagitan ng mga dakilang gawa ng paghatol. Malalaman ng mga Ehipsyo na ako ang Panginoong Diyos. Ako ang Panginoon kapag iniunat ko sa Ehipto ang aking kamay. Sa Isaiah, palagi niya ginagawin, iunat ko aking kamay. Kaya ibig sabihin, gagawin ko ang aking kapangyarihan. Ipakikita ko ang aking kapangyarihan kanya. At inilalabas ko mga anak ni Israel mula sa Ehipto. Ngayon, isang makatwid. Ano ang dahilan ng Diyos? Bakit siya gawa ng mga iba't ibang miracles sa lupain ng Ehipto? Para makilala ni Pharaoh at ng mga Egyptians na siya ang Panginoon, ang tunay na Diyos, na siyang makapangyarihan kanya. Yun ang layunin niya. Yun ang layunin ng mga Old Testament miracles. Para maklaman ng mga taong sumasama sa mga Diyos-Diyosan na mayroong tunay na Diyos. Ang mga Diyos-Diyosan na hindi makakagalaw yan. Hindi makapagliligtas yan. Wala silang kapangyarihan eh. Wala nga silang buhay. So yung nagtitiwala sa kanila, maging ganun din. Hindi na sila maliligtas. Ang totoo niyan, sila pang nililigtas. Hindi ko pinagtatawala ng mga may paniniwalang Katoliko na po. Karapatan nila yun, pero hindi ko naniniwala kung mali ang kailang paniniwala. Pero siyempre, kahit na mali ang paniniwala nila, yun ang paniniwala nila. Wala tayong magagawa doon. Kahit na pang-express yung ipangaral natin sa mga kaibigan natin Katoliko, kung hindi nila maniwala, that's their right. Haharapin nila sa Diyos pagdating ng araw. Pag nasunog ang simbahan, anong unang nililigtas? Yung mga estatwa sa loob, di ba? Imbes na silang magliligtas, halimbawa, patigilin ng apoy na sumusunog sa simbahan, ay sila pang unang nililigtas. Pinagnanakawan pa. Yun po ay ibig sabihin, wala silang kapangyarihan. So yun makikita natin sa mga himala po sa
Old Testament, ang bansang Israel, sila'y saksi sa mga bagay na yon. Sila'y saksi sa mga makapangyarihang ginawa ng Diyos. Sila'y makasaksi sa mga himalang ginawa ng Diyos. At kaya po ito ang dahilan bakit napakatigas ng ulo ng mga taga-Israel. Nakita nila ang mga bagay na ginawa ng Diyos. Mga himalang hindi maaaring mangyari sa natural na pangyayari, pero matigas pa rin ang ulo nila, di ba? Lumalaban sila sa Diyos. Dito po sa Isaiah chapter 43 verse 10. Kayo'y aking mga saksi. Alam po niyo, ako'y nagtataka. Sabi ng saksing nakausap ko, paano niyo malalaman na kayo mga saksi ng Diyos? Binasa nila nga Isaiah 43 verse 10. Sabi ko, hindi naman kayo yan eh. Yan ang bansang Israel. Ay, oo nga, may naman saksi kanya. Basta nabasa nila yung saksi. Sila daw yun. Pagkatapos doon sa Acts chapter 1, nasabihin na tayo magiging tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo Espiritu Santo kanya, at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa kauli-ulang ganang lupa. Sabi nila, kami rin yun, kanya. Yun po ang maling paggamit ng mga kasulatan. Kayo aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong malaman at manampalataya kay sa akin, at inyong maunawaan na ako nga, walang Diyos na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko kanya. So bakit kung walang himala ang Diyos sa harapan ng mga bansang Israel? Para maniwala sila na siyang tunay na Diyos. Di ba? Ang katunayan niya, nang sila po ay umalis, nung sila ay lumabas sa Egypto, sila po ay nilabas sa pamamagitan ng himala ng Diyos, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Iyon ay sa pamamagitan ng himala. Dito po sa Deuteronomy, chapter 5, basahin po natin. Doon po sa Exodus, hindi po binanggit ito. Ano po? Dito po sa Deuteronomy, chapter 5, verse 15. Alalahanin mo na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Egypto, at ikaw ay nilabas doon ng Panginoon mong Diyos ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Yung po ay figure of speech. Tandaan po natin ang Diyos ay hindi siyang physical na nilalang. Wala siyang physical na kamay. Wala siyang physical na bisig. Ano sinasabi niya doon? Inilabas ko kayo sa aking kapangyarihan, ganyan. Sa mga himalang ginawa ng Diyos. Doon ko kayo inilabas sa Egypto kanya. Yun ang sinasabi niya. Sa pamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig, kaya't iniutos sa iyo ng Panginoong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat kanya. Sila po'y nilabas mula sa pagkalipin at sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Halimbawa po, ibalik po tayo dun sa crossing of the Red Sea. Exodus 14 pala, hindi po Exodus 6. Dito po sa Exodus 14. Isang himala doon, ano po, yung parting of the Red Sea, di ba? Hindi po ito isang weather phenomenon, hindi po. This is a natural phenomenon. It is instant, it is immediate. Hindi naghintay ang bansang Israel. Ang isang mapapatunayan natin isang karakter ng isang himala, it is immediate. Ito'y kaagad. Hindi naghihintay ng panahon. If it is a miracle. Tingnan po natin sa 14, dito po sa 14:21 to 28, basahin natin. Pagkatapos iniulat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamagitan ng isang malakas na ahang mula sa silangan sa buong magdamag, at ang dagat ay ginawang tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. At ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa. Ang tubig ay naging isang pader sa kanilang gawing kanan at sa kanilang kaliwa. Umabol ang mga Hipsyo at pumasok na kasunod nila sa gitna ng dagat, lahat ng mga kabayo ng Faraon, ang kanyang mga karwahe, ang kanyang mga ngabayo. At sa pagbabantay sa kinawagan, tinunghayan ng Panginoon ang hukbo ng mga Hipsyo sa gitna ng haliging apoy at ulap, at niligalig ang hukbo ng mga Hipsyo. So makikita natin, hindi lamang po yung parting of the Red Sea. Makikita po natin dito yung ginawa ng Panginoon ng haliging apoy at ulap, na natakot ang mga taga-Hipsyo. Kanya nilagyan ng bara ang gulong ng kanilang karwahe, kaya ang mga yon ay hirap na hirap sa pag-ikot.
Kaya sinabi ng mga Egyptyo, takbuhan na natin ang Israel sapagkat ipinaglalaban sila ng Panginoon laban sa mga Egyptyo. So kahit itong mga Egyptyo, kinikilala nila na kapanginoon, ganyan, gumagawa nito. Sabi rito. Sinabi ng Panginoon kay Moses, iunat mo ang iyong kamay sa dagat upang ang tubig ay tumabon sa mga Egyptyo, sa kailang mga karwahe at sa kailang mga bayo. Kaya't iniunat ni Moses ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at ang dagat ay bumalik sa kanyang dating lalim nang mag-uumaga na. Habang ang mga Egyptyo ay tumatakas, hinihagis ng Panginoon ang mga Egyptyo sa gitna ng dagat. Ang tubig ay bumalik at tinakpan ng mga karwahe, ang mga kabayo, ang bumukbo ng paraon na sumunod sa kailan sa dagat, walang natira kahit isa sa kanila. Ano yun? Natural? That is not natural phenomenon. Kung yung sinasabi ng yung Sea of Reeds, kanya, makakahabol yung mga taga-Egyptyo. Pero ito'y malalim na dagat. Kaya magkaroon ng haliging dagat sa kaliwa at kanan. Ito is a miracle. Ito'y kapangyarihan ng Diyos. E paano po yung sa Jericho, nung papunta na nakapasok na po ang bansang Israel sa pangunan ni Joshua. At sila kukubkubin nila at kukunin ng Jericho. Alam po ba niyo gaano kakapal ang wall of Jericho? Napakakapal no. Na pwede kang maglakad sa ibabaw at pwede maglakbay sa ibabaw ng walls of Jericho. Parang po yung ginawa mga dike sa paligid ng lugar na tinabunan ng Mount Pinatubo. Halimbawa, mayroon pong dike galing sa San Fernando po. Yun po yung nadadaanan ng sasakyan. Makapal yun. Usually, mga dam, mga dikes, meron silang daan. Dual purpose. Ginagawa rin silang mga para bagang tulay. Pero Jericho, ganun kakapal. Paano magagapi ng bansang Israel na hindi naman wala man sila makapangyarihang po? At makukuha nila ang Jericho. Ito'y sa pamagitan rin po ng himala. Hindi po nila kinubkob o kinuha ang Jericho sa pamagitan ng mga makbo nila at tinalo nila yung makbo ng mga taga-Jericho. It was a miracle. So Joshua, ito po in chapter 6. So Joshua chapter 6, verses 1 to 6. Basahin po natin. Ang Jericho nga ay ganap na nakasara dahil sa mga anak ni Israel upang wala makakalabas at wala makakapasok. At sinabi ng Panginoon kay Joshua, tingnan mo, ibinigay ko lang sa inyong kamay ang Jericho, ang hari nito at ang mga mandirigma. Yun po'y salita ng Diyos. Ibinigay ko na sa inyo. Nasa Israel na ba yung Jericho? Wala pa. Pero dahil ang Diyos na nagsabi, yun ay tiyak na mangyayari. Kasi ibinigay ko na sa inyo, past tense yun eh. Kaya ang Diyos ay pwede makapagsalita ng ganoon sapagkat siya'y Diyos. Ibinigay ko na sa inyo kayo. Nasa kamay na ba nila? Hindi pa. Meron silang gagawin. Lilibutin ninyo ang buong lungsod. Lahat ng mga lalaking mangdirigma ay liligid na minsan sa lungsod. Gagawin ninyo ito sa loob ng 6 na araw. Ang 7 pari ay magdadala ng 7 tangbuli na mga sungay ng tupa sa unahan ng kaban. At sa 7 araw ay inyong paliligiran ng 7 ulit ang bayan at ihipan ng mga pari ang mga tambuli. Kapag hinipan nila ng matagal ang sungay ng tupa, at kapag inyo narinig ang tunog ng tambuli ay sisigaw ng malakas ang buong bayan at ang pader ng lungsod ay guguho at ang buong bayan ay tuloy-tuloy na sasalakay. Kaya tinawag ni Joshua na anak ni Nun ang mga pari at sinabi sa kanila, buhatin ninyong kaban ng tipan. 7 pari magdadala ng 7 tambuli na mga sungay na mga tupa sa unahan ng kaban ng Panginoon. Kung hindi gagawin nyo ng Diyos, hindi mananalo hukbo ng Israel sa hukbo ng Jericho. Mas makapangyarihan ng Jericho. Ito yung malaking makapangyarihan lungsod sa panahon na yun. Pero ito yung nag-iba ang kuta. Ang mga taga-Jericho, relax lang yan kasi hindi kaya, hindi tayo kaya pasukin yan. Secure na secure ang ating bayan, bansa, ang ating lungsod. Ano nangyari? Hindi safe. Walang safe sa Diyos. That was a miracle na makikita natin. Yung siya pinag-aralan po natin kagabi Isaiah chapter 38 verse 8. Pinabalik na 10 degrees yung sundial. That was a miracle. Hindi pwedeng gawin siya
Natural na parang, paano mo pababalikin ang araw 10 degrees? Kasi ang sundial, ito yung anino ng araw. Na pag tinamaan ng sundial, malalaman mo kung sa pamagitan ng anino kung anong oras. So, pinabalik na 10 degrees, 10 hours yun. Paano mo gagawin yun sa natural na paraan? You cannot do it. Hindi mo makakontrol yung araw. That was a miracle, di ba? Sa Isaiah chapter 39, may dumating na taga-Babylon. Kaya si Kai, bakit? Nabalitaan nila yun. Gusto nila magtanong. Totoo ba yun? Bumalik ng 10 degrees yung sundial. At nabalitaan nila yung pagkagapi ni Sennacherib, which also was a miracle. So, sa Old Testament, ang miracles na ginawa ng Diyos ay nagpapatunay na siya tunay na Diyos. So, in that sense, ang mga miracles were signs. Signs pointing toward a true God. Vis-a-vis, laban sa mga idols. Yung mga idols, Diyos ang walang kapangyarihan. Itong Diyos ay may kapangyarihan. Ito yung nababalitaan ng mga bansa. Magamat hindi kasi bilis sa panahon natin ngayon na may mga internet, etc., etc. So, punta tayo sa New Testament. Ang mga miracles na gawa ng Panginoon. Anong dahilan? Why did Christ did miracles? To prove that He is the Son of God. To prove that He is the Christ. To prove that He is a man sent by God. So, tao, nagkatabang tao, Diyos na nagkatabang tao, sinugo ng Diyos. Yun ang purpose ng kanyang mga miracles. It is pointing toward na matunayan niya na siya sinugo ng Diyos, at least. At siya ang Kristo at ang tagapagligtas. Dahil sa pamagitan ng kanyang mga miracles. Ito pong mga miracles, sabi nga, they are also signs. Dahil sila isinusugo nila ang mga tao pupunta doon. Tingnan po niyo sa John chapter 3 verse 2. Bakit pumunta si Nicodemus kaya sa ating Panginoon? Dahil sa mga tandang ginawa ng Panginoon nalaman, naunawaan. So po, science gives understanding, di ba? May ginagamit po yung science in reference to miracles. Sa John chapter 3 verse 2, basahin po natin. Siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na. Kung bakit sa gabi, hindi natin alam. Maraming speculation. Pero purely speculation. Pag hindi sinabi ng Biblia, kahit 1,000 taon tayo mag-usap, wala tayong konklusyon. At sinabi sa kanya, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na mula sa Diyos. Sapagkat walang makagawa ng mga tanda na yung ginagawa maliban kasama niyang Diyos. That's the point. Yung mga miracle na ginawa ng Diyos, at least may taong naniwalang siya sinugo ng Diyos. Katulad ni Nicodemus. Maaaring hindi pa niya kilala siyang Kristo, pero siya naniwala na siya guro, sinugo ng Diyos kanya. Yun ang purpose ng mga miracles. No, sa Acts chapter 2, basahin po natin. Dito po sa Acts chapter 2, nung nag-aaral po si Apostle Peter kasama ng labing isa at pinaliliwanag niya ang mga nangyayari. Ano sabi niya? Sa verse 22, verse 23, verse 24. Kayo mga Israel, pakinggan ninyo ang salitang ito. Si Jesus na taga-Nazareth, kaya nga po ito yung wikang Filipino, hindi Tagalog. Ang Tagalog walang letter Z. Wala nga letter C. Wala lang letter Z. O letter Z, kanila. Kayo mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazareth, isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamagitan ng manggawang makapangyarihan o miracles, mga kababalaghan, that's miracle, at mga tanda, that's miracles, na ginawa ng Diyos sa pamagitan niya sa gitna ninyo, gaya ng nalalaman ninyo. The miracles that they saw, they cannot deny, dahil lang nakita nila yun eh. Those were evidence. Yung miracles na ginawa lang ating Panginoon. Tingnan niyo, makapangyarang gawa. So ito is supernatural origin, guys. Kababalagan, wonder. Oh, ano itong ibig sabihin nito? Tanda! Ang ibig sabihin, itong taong ito ay sinugo ng Diyos. Kanya, at least. Sa pamagitan niya, sa gitna niyo, gaya ng nalalaman ninyo, hindi kayo pwede kanya magsinungaling, hindi niyo alam. Yung sabi ni Pedro.
Siya na binigay sa takdang pasya at pangunang kaalaman ng Diyos ay yung ipinako sa krus at pinatay sa pamagitan ng kamay ng mga makasalanan. Ngunit siya walang binuhay ng Diyos pagkatapos palayain sa manghirap ng kamatayan sapagkat di maaaring siya mapigilan ito. So, anong purpose ng miracles na ginawa ng Panginoon? Para patunayan na siya sinugo ng Diyos. Na mga bagay na kanya sinasabi ay galing sa Diyos. Hindi galing sa kanyang sarili. Siya napunta sa lupa hindi para ipakilala niya kung sino siya, kundi ipakilala ang tunay na Diyos. Ang Ama ay tunay na Diyos kanya. At ang mga bagay na aking sinasabi ay hindi galing sa akin, kundi siya nagsugo sa akin kanya. Dahil kung sinasabi niya galing lang sa kanya, sinong maniniwala sa kanya? Tao lang siya eh. Pero sabi niya, sa pamagitan ng tanda, pinatutunayan niya mga bagay na sinabi niya ay galing sa Diyos. Ano ang characteristic ng mga miracles na nagawa ng Panginoon? Number one, they are supernatural. Hindi pwedeng gawin sa natural na paraan. Halimbawa, yung pong bulag sa John chapter 9. Paano sa mga ophthalmologists, kung grabe ng pagkabulag mo, wala na silang magagawa. Pag may kong glaucoma, eventually, yung retina mo masisira, so you cannot see. Ang retina po ang dahilan ba tayo nakakita. Nagre-reflect doon ang nakikita nating ilaw, liwanag, tapos pupunta sa optic nerve. At sasabihin kung ano nakita mo. Pag nasira ang retina, wala lang magre-reflect na liwanag, hindi ka na makakita. So, dito po sa John chapter 9, verse 6. Nang masabi niya mga bagay na ito, siya'y dumura sa lupa. Sasabihin ng mga dalaga, katiri kanila eh. At gumawa ng putik mula sa dura at pinahiran ng putik ang mga mata ng lalaki. At sinabi sa kanya, humayo ka, magugas ka at sa imbakan ng tubig ng Siloam ng kahulugan ay sinugo. Umayo nga siya at nagugas at bumalik na nakakita. Yung ba'y natural na paraan? Pag kayo may glaucoma, kukuha ka ng dudurahin mo yung putik at lagay mo sa mata mo, makita ka. That was a miracle. Ginamit ng Panginoon yung putik kanya. But that was a miracle. Sa John chapter 2 verses 1 to 12, gumawa po ng alak ang Diyos sa pamagitan ng tubig. Alam po ba niyo ibig sabihin ng alak doon? Ang alak po doon ay hindi alak na nakakalasing, kundi grape juice. Kung pong alak na nakakalasing yung pinatay ng Panginoon ang mga taong minom. Dahil napakaraming grape juice nung ginawa niya. Ito'y grape juice, hindi po alak na nakakalasing. Pero, paano ka makagawa ng grape juice sa tubig? That was a miracle. Sabi ng Panginoon sa kanyang anak, hindi pa dumating ang oras ko kanya. Pero dahil sabi ng nanay niya, pakinggan mo sasabihin niya kanya, so ginawa niya. So ginawa niyang alak ang tubig. Si Lazarus, sa John chapter 11, 38 to 44, 3 araw nang patay si Lazarus. Bulok na siya, bulok. Wala naman po mga matinding balsamo, no? Maaaring meron, pero hindi kasi intindi ngayon. Hindi kasi intindi naman taga-Egyptian. Bulok na siya. Pinabuhay niya maguli. That was a miracle. Marami pong ginawa ang Panginoon. Pinakain niya ang 5,000 sa John chapter 6, 9-13 sa pamagitan lang pirasong isda at ilang pirasong tinapay, tapos nagkaroon pa ng sobra. Anong tawag mo doon? Pwede natin gawin yun. Pag meron tayong gospel meeting, halimbawa, sa amin po, gospel meeting, ang gumagastos sa mga individual, hindi charge treasury, wala posible yun eh. Yung mga individual, kukuha sila ng pirasong isda at ilang pirasong tinapay, tapos pakakainin na nila lahat ng tao doon. Hindi, magluluto tayo. Maggagastos tayo. At least, 10,000. So, kung kakaunti ang bisita, 20,000 o marami. Magluluto ka. Ngayon, paano yung tawag mo doon? That was a miracle. Ganun po sa Matthew chapter 9. Yung pong bulag, biglang nakakita, di ba? Ganun ang miracle. Immediate ang effect. Tignan natin. Sa Matthew chapter 9, dito po sa verse 1 hanggang verse 8. So he got into a boat, crossed over, and came to his own city.
Then behold, they brought to him a paralytic. Yung paralytic, hindi talaga makalakad to. Lying on a bed. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Son, be of good cheer. Your sins are forgiven you. Bakit niya sinabi yun? Anong kaugnayan ng pagpapatawad ng mga kasalanan ng paralitikong ito sa kanyang paggaling sa kanyang pagiging paralitiko? May purpose po. Basahin natin. And at once some of the scribes said within themselves, This man blasphemes. Bakit? Sapagkat Diyos lamang ang pagpapatawad ng kasalanan. But Jesus, knowing their thoughts, sapagkat sa Diyos, said, Why do you think evil in your hearts? For which is easier to say, Your sins are forgiven you, or to say, Arise and walk? Mas madaling sabihin, Your sins are forgiven you. Hindi mo natin nakikita yun eh. Mas mahirap yung rise and walk. Paano kung hindi lumakad? E di, wala ka, mapapahiya ka. But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. Then it said to the paralytic, Arise, take up your bed, and go to your house. And he arose, kagad, and departed to his house. Now when the multitude saw it, they marveled. It was a wonder, di ba? And glorified God who had given such power to man. It is also was a sign, that Christ has power on earth to forgive sins. Miracle, sign, and wonder. Di ba? Makikita natin doon sa miracle na yun. Marami pong ginawa ang Panginoon kung ating titignan, pero hindi ito ang ating layunin. Sinasabi lang natin the purpose of miracles. Sa kaso po lang ating Panginoon, to prove that He is the Son of God. Siya po ay sinugo ng Diyos na dapat nilang paniwalaan. Pero ang nangyari, hindi nila pinaniwalaan. Balik tayo sa panguling pangkat ng mga miracles. The miracles through the apostles. Ang mga apostol po ay merong measure of the Holy Spirit. Sila ay may kapangyarihan manghula, may kapangyarihan magsalita ng iba't ibang wika, may kapangyarihan magpagaling. Tingnan po yun sa Mark 16:17. Ito ang kanilang kapangyarihan. Basahin natin. Ito ang tanda na binigay sa kanila bilang mga apostol. At yung sinasabi ng Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 12 na ginawa niya ang tanda ng pagiging apostol sa gitna ng mga taga-Korinto kanya. Sa Mark 16, ito po ang kainaahan na mga ibang nagbabasa ng Biblia. Akala nila lahat ng sumasampalataya magkakaroon ng ganitong kapangyarihan. Ito'y tumutukoy sa mga apostol. Yung chapter 15, 16, parenthesis yun. Sabi niya, hindi kayo sumasampalataya, pero itong gagawin niyo pag sinugo kayo. Verse 17 kanya, pag sumampalataya kayo kanya, and these signs will follow those who believe. Ito po yung rebuke sa mga apostol. Dahil makikita nyo sa verse 14. Later he appeared to the 11 as they sat at the table, and he rebuked their unbelief and hardness of heart because they did not believe those who had seen him after he had risen. Di sila naniwala. Doon sa nagsasabing nabuhay na maguli ang Panginoon. And this signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents. And if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. Ginawa ba nila yun? Verse 20. And they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Amen. So makita natin, mayroong miracles na nagawa yung mga apostles. Mayroong mga bagay hindi mo mapapaliwanag. Paano ka magsasalita ng bagong wika na hindi mo pinag-aralan? Paano ka magpapagaling ng kamay sa pamagitan ng pagpatong magpapagaling ng mga may sakit sa pamagitan ng pagpatong ng iyong kamay? Hindi ka mamamatay pag kinagat ka ng mga bandang na ahas o pag uminom ka ng lason. Those are miracles. Signs, they were miracles. Anong ibig sabihin ng sign with regards to the apostles? Na yung mga miracles na ginagawa nila ay signs pointing to the fact, sa katotohanan, na mga salitang ipinapangaral nila ay galing sa Diyos. That was the sign. So, yung mga apostles nagawa silang miracle, at pag pinataw nilang kayong kamay sa mga Kristiyano, tatanggap sila ng kalob ng Espiritu Santo doon sa Acts chapter 8, verse
14 or verse 18. At saka sa Acts chapter 19 verse 6, si Apostle Paul, pinatungan niyang kamay ang mga alagad na natagpuan sa Efeso, na mabautismo sila sa pangalan ng Panginoon, pinaton niyang kanyang kamay at sila nagsalita ng wika at nanghula kanya. Siya tumanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Sa Romans chapter 1 verse 11, si Apostle Paul hindi siya po nagsimula ng iglesia sa Roma. Kung siya na makarating doon, parang patungan niya ang kanyang mga kamay, mga kapatid, doon tatanggap silang kaloob ng Espiritu Santo para sila mapagtibay kanya. So they will be edified or established. Sila maging matibay sa pananampalataya. Yun ang kapangyarihan ng miracles na ginawa sa pamamagitan ng mga apostles. Sa Acts chapter 2 pa lang, that was a miracle. Doon po sa verses 1 to 4, nung sila nabaptize with the Holy Spirit, ang mulang nangyari sa kanila, they were able to speak with other languages. Ang tongues po ay isang metonymy. Tinutukoy ang dila, pero ibig sabihin ay language. Sapagkat ang dila at ang language, magkadugtong yan. Pag wala kang dila, hindi ka makapagsasalita. Di ba? Nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nakakatipon sa isang lugar. Silang lahat, 12 apostles. Biglang dumating mula sa langit ang isang ugo na gaya ng isang umahagibis na ahing malakas at pininom nito ang buong bahay kung saan sila nakaupo. Sa kanila may nagpakitang parang mga dilang apoy. Hindi po ito apoy, parang dila ng apoy. Ganyan. Yung po isang simile. Parang apoy, pero hindi apoy. Na nahahati at tumapag sa bawat sa kanila. Sila lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanilang espiritu. Noon ay may mga naninira sa Jerusalem na mga reliyosong Hudyo, sa bawat bansa sa ilalim ng langit kanya. Nakapagsalita sila ng mga wika ng mga taong yun. Na hindi nila pinag-aralan yung mga wika. Baka hindi man nila alam anong wika ng mga taong yun. Pero yung mga wika sinabi nila ay galing sa kapangyarihan ng Espiritu Santo kanya. Tingnan po ninyo. Nagtataka sila Nagtataka sila sa verse 12. Silang lahat ay nagtaka at nagugulo. Sila sabi sa isa't isa, anong kahulugan nito? Bakit? Sa verse 11, mga Kreto, mga Arabi, ay naririnig nating nagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga makapangyarang gawa ng Diyos. So tingnan nyo, wika. Sa verse 4, dito pa sa Tagalog, wika, sa English tongues. Maganda pa ang Tagalog, pero mas hindi po, dila dapat yun. Pero wala namang, hindi pwedeng salita sa iba't ibang dila. Kaya walang direct translation in tongues as a metonymy. Kaya wika sinabi. That was a miracle. What was the sign? Para maniwala yung mga tao na yung mga bagay na kailan tinuturo ay galing sa Diyos. Meron bang sumampalataya sa araw na yun? Yes. Nakita nila yung sign. Nakita nila yung miracles. Sila nagtataka. Na ibig sabihin nito, di ba taga-Galilea ang mga taong ito? Bakit nakikita natin silang sasalita na makapangyarihang gawa ng Diyos sa ating mga wikang kinamulatan kanya? That was a wonder. It was a miracle. It was a sign. It was a wonder. Di ba? Kita natin. Palagi. Sa Acts chapter 3. Alala po tayong panahon. Marami pa sana tayong mag-aaralan. Pero ito lang pong point natin. Sa Acts chapter 3. Ito po isang makikita nating miracle. Para pag nakita natin ginagawa limbawa ng Jesus Miracle Crusade, wala namang miracle dun eh. Nakita ko yung programa nila eh. Wala naman ako nakita gumagaling. Sa Acts chapter 2, Acts chapter 3, ito po ay isang pilay. Ang emphasis dito, ito isang pilay mula sa pagkapanganak. So hindi niya alam paano lumakad. Ano po ba niyo mga bata? Kaya nahihirapan sila lumakad. Bakit yung kapapanganak hindi pwedeng lumakad? Yung mga buto nila, may mga buto na hindi pa nagkakaugnay. So yung mga batang ipinapanganak, mas marami silang buto kaysa sa ating. So hindi pa nag-fuse yung ibang buto nila. Kaya wala pong lakas sa mga kanila para lumakad. Yun ang dahilan doon. Kaya kailangan nila maghintay ng ilang buwan, 9 months at least, 12 months, para sila makalakad. At pag naglakad yan, parang nagpa-practice pa yan. Hindi nila alam lumakad eh. Kaya pinapractice pa nila yung panganila, matutubang muna yan, di ba? Yan ang natural na proseso ng paglalakad. Pero itong taong ito, hindi niya alam yun. Basahin natin. Isang araw sina Pedro at Juan ay pumanik sa templo sa oras ng panalangin na ikasyam na oras. At may isang lalaking lumpong mula sa pagkapanganak
Ang noon ay pinapasok. Araw-araw nilalagay nila sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda upang mahingi ng limos sa mga pumapasok sa templo. Nang nakita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, humingi siya ng limos. Ngunit pagtitig sa kanya ni Pedro kasama ni Juan ay sinabi, "Tignan mo kami." Itinuon niya ang kanyang pansin sa kanila na umaasang mayroong tatanggapin mula sa kanila. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak at ginto." Daig pa sila ng mga founder ng mga reliyon na napakayayaman. Ngunit ang nasa akin ay siya kong binigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo, taga Nazareth, tumayo ka at lumakad. Kanyang inawakan siya sa kanang kamay dahil hindi siya marunong lumakad. At siya tinindig at agad, tingnan niyo, immediately, agad na lumakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. Tandaan niyo, ito'y tao hindi nakalakad kahit kaila. Kung ganun po, pag hindi ginagamit ng tao ang bahagi ng kanyang kamay, bahagi ng liliit yan. So maliit ng paa nito. Pero lumakas. Naging normal, ibig sabihin. Normal. Hindi lang siya lumakad. Siya'y lumukso. Siya'y lumukso, tumayo, at nagpalakad-lakad. Pumasok siya sa templo na kasama nila, lumalakad, lumulukso, at nagpupuri sa Diyos. Nakita siya ng lahat ng tao na lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nakilala nila na siya nga dating nakaupo at namamalimos sa pinto maganda ng templo at sila'y napuno ng pagtataka at pagkamangha sa nangyari sa kanya. At pagkatapos ito, ang mga apostol ay nangaral, di ba? So, miracle, sign, dahil sila nangaral, ito'y tanda ng kanilang sasabihin ay totoo at wonder. Yung nakakita, na mga at nagtataka. Yun ang karakteristik ng miracle. Hindi po miracle yung nagpagaling yung tao, nagpagamot, tapos pumunta sa isang preacher, "In the name of Jesus, gumaling ka!" Ay nagpagamuti. Siyempre gagaling yun. May cancer ako Paano mo nalaman na may cancer ka? Ito po mga miracle, verifiable yan. Lumpo, lumakad. Bulag, nakakita. Bingi, nakarinig. Pipi, nakapagsalita. Yan ang miracle, nakikita. Nakapagtataka kanya. So, anong purpose ng mga miracles na ginawa ng mga apostles? Number 1, to reveal the Word of God. Yung pong kapangyarihan magsalita ng wika, that is revealing the gospel sa ibang wika. Sa mga apostol din ay basically mga propeta. Dahil ang mga pinapangarap po nila ay galing sa Espiritu Santo. So it was to preach. May mga spiritual gifts katulad ng spiritual knowledge, spiritual wisdom, speaking in tongues, prophesying. That is to reveal. May mga spiritual gifts to confirm. Halimbawa, healing the sick. That's confirmation, di ba? So pina-confirm nila, pinapahayag at the same time. So dito po sa Hebrews chapter 2, verse 4, verse 3 to 4, ito ang layunin ng mga miracles na ginawa ng mga apostles. Dito sa Hebrews chapter 2, verse 3 and 4. Paano nga tayo makakatakas? Alam po yun sa lumatagal, paano tayo makakatanan? Dahil po yung magulang ko nagtanan sila, bata sila nag-asawa. Akala ko yung nagtatanan, nag-aasawa. Ang nagtatanan pala ay lumang Tagalog, nag-ibig sabihin tumakas. Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganitong katakilang kaligtasan? Ito'y pinahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Paano nila pinatunayan yung nakarinig sa Panginoon? Na walang iba kundi mga apostol. Na paano pinatutuhanan din ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda, ng mga kababalaghan, at iba't ibang himala at mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi ayon sa kanyang loobin. The spiritual gifts, the miracles done by the apostles to reveal and to confirm the gospel. Doon sa Mark chapter 16, verse 20, yung pong ating binasa kanina, yun ang ating mababasa. Basahin po natin. At malapit na po tayo magtapos. Mark 16. Yan po aking katanungan. Dito sa Mark 16, 20. At tumayo sila at nangaral sa lahat ng dako habang gumagawang kasama nilang Panginoon at pinatutuhan ng salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip nito. Ang purpose ng miracles was to preach the gospel for the first time, to reveal the gospel
for the first time and to confirm the message that it was from God. Yung may spiritual gifts na binigyan ng apostle is for preaching. Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 14, yung tongues was signed for unbelievers. Ito yung ginagamit ng pangalang ebanghelyo sa mga lugar na hindi kawikan na nagsasalita. And although it was to confirm na yung salita ay galing sa Diyos. And to edify, dahil wala pa nakasulat na bagong tupad sa panahon na yun. Meron pa bang miracles ngayon? No, wala na. Yung pa mga spiritual gifts na tapos nung naipahayag ng buong salita ng Diyos. Kumpleto na bang salita ng Diyos? Oh yes. Yun po sa Jude verse 3. Yun po sa Jude verse 3. Sa ibang pagkakataon, pag-aaralan po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Jude verse 3, karito. Mga minamahal, samantala ako'y lubusang nagsisikap na sumulat sa iyo tungkol sa ating isang kaligtasan, natagpuan kong kailangan sumulat o pangimugin kayo sa paglaban ng pananampalataya na minsan ang binigay sa mga banal. It was revealed, the faith, the contents of our faith was revealed once and for all. So meron, kataglay na po natin ang buong pananampalataya ang dapat nating paniwalaan. So what is a miracle? Miracle is an event of supernatural origin. It is an event done by the power of God, not by natural means. A miracle is a sign pointing to something. Pag gumagawa sila ng miracle, itinuturo ng miracle ang isang bagay sa mga nakakita ngayon. Sa panahon ng Old Testament, it points to the fact that God is the true God. Sa paglalaraw ng Diyos, it points to His power and His Godhead, sa kanyang pagka-Diyos. Sa panahon ng ating Panginoon, it pointed to the fact that Christ was sent by God. He was the Christ, He was the Messiah. Sa panahon ng mga apostles, it is to reveal the gospel, to witness, sapagkat sila nakita, to confirm that it was from God, and to edify the brethren. Dahil wala pang salita ng Diyos na nakasulat, no. And ang miracle is a wonder. Hindi kayo magtataka. Paano nangyari yun? Paano nangyari yung dura na may putik ay nakakita yung tao? Paano nangyari yun? Anong ibig sabihin nun? Yun ang tunay na miracle. And it is immediate. Ang epekto ng isang miracle is immediate doon sa oras mismong yun. Kung ikay pilay, ikay makakalakad sa oras na mismong yun. Tulad ng ating pinatunayan. So are there miracles today? No. Pseudo-miracles, yes. Mga di tunay na mga tanda, di tunay na mga himala, na gawa ng kahangahan kasinungalingan, yes, there are. Yung mga bagay na yan, hindi galing sa Diyos, kundi galing kay Satanas. Sa 2 Thessalonians chapter 2, pagmamalaki nila, gumagawa sila ng himala, matakot sila sa Diyos. Dito po sa 2 Thessalonians chapter 2, this verse 9, ang pagdating ng tao makasalanan ay ayon sa paggawa ng Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga mapaninglang na kababalaghan. Those are pseudo miracles. Satan has power, yes, pero hindi katulad ng kapangyarihan ng Diyos. Yung mga magicians sa Egypt, kaya nilang gawa ng lupong. Pero mas makapangyarihan ang lupong na ginawa ng Diyos, di ba? Shows the power of God is greater than anything else, sapagkat siya'y tunay na Diyos. So ito po ang ating pag-aaral po, hinggil po sa mga paksa ng mga himala. So mayroon pang himala? Hindi na himala, walang himala. Wala lang himala ngayon. Grace Tagaygay, good afternoon, Brad, and to all watching. Alni Yagaw Templanza, maayong hapon igsoon. Maayong hapon pud igsoon. O sabi ng iba, maayong hapon usab. Arnold Asilo, gandang hapon po siya, gandang hapon din sa iyo, Brad. Adela Quinto, magandang hapon, Brad. Present po, magandang hapon din, Brad, sister. Rafael Ortiz, present. Present din ako. Edna Delpino Villamar, gandang hapon po, gandang hapon din, sister. Jun Bautista, present. Present din ako. Randy Calilog Series, Maya Pagat Panapon, Keongan Kapatad. Translation, magandang hapon sa inyo lahat, mga kapatid. Gandang hapon din, Randy. Marcelo Baluyot, watching. Good PM din.
Araceli. Vicente Kay, matsing po. Rex Bayaca, good evening, brethren. Matsing ko pa lang, Brad, good afternoon pa lang. Sa mga Amerikano, ginagay pa yan, good evening. Basahin po natin. Brad, ang 10 salot na ginawa ng mga kapangyarihan kami ng Diyos, ang baptis sabay sumasumbolo sa mga Diyosan na masangip to. Brad, yung ilog, halimbawa, for instance, ilog ng Nile, yun ay sinasamba ng mga Egyptian dahil ito ay source ng kanilang buhay. Kaya pinatunayan ng Diyos, sinira niya yung mga yun eh. So pinatunayan wala kayong kapangyarihan kanya. Sa 2 Kings chapter 5:17, kahit wala tayong mababasa, may posibilidad bang maligtas si Naaman dahil nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos nang gumalik siya sa sakit na ketong. Alam po niyo, nung si Naaman po pinagaling ng Diyos, naniwala siya sa tunay na Diyos. Maliwalang po yan. Bumunta po tayo sa Pangalang Hari. Chapter 5, yung sinasabi ni Brother Randy. 17-18 ngayon. At sinabi ni Naaman, kung hindi, ayaan mong bigyan ng iyong lingkod ng lupang kasindami ng... Verse 18 ba? Sa bagay na ito'y patawarin nawa ng Panginoon ng iyong lingkod. Kapag ang aking Panginoon ay pumasok sa bahay ni Ramon upang magsumamba roon, yung Ramon ay obviously sa Diyos-Diyosan, at siya'y umilig sa aking kamay, ako'y yumukod sa bahay ni Ramon. Pag yugod ko sa bahay ni Ramon, patawarin nawa ng Panginoon ang iyong lingkod sa isang bagay na ito. Sinabi niya sa kanya, umayo kang payapa. Kaya at siya'y lumayo sa kanya sa di kalayo. Ano ibig sabihin no? By necessary inference, ang naunawaan natin doon, na makita ni Naaman ang kapangyarihan ng Diyos, ay sumampalan tayo sa Diyos. Kaya humingi siya ng patawaran dahil hindi naman siya hindi na ako naniniwala doon sa Ramon na yung kanya. Pero bilang isang alipin ng aking Panginoon, pag pumasok sa bahay, siyempre sasama ko kanya. Pag humilig siya sa aking kamay kanya, yuyukod kanya. Patawarin nawa ko ng Panginoon kanya. Bakit siya humingi ng tawad sa Panginoon hindi siya sumasampalataya sa Panginoon? Di ba? Kung siya'y naligtas, ay hindi po natin alam yun. Pero siya'y naniwala sa Panginoon. Ang sabi ng iba sa Diyos sa chapter 10, 12, 13, nangyari sa lugar ng Gabon, literal daw na tumigil ang pag-ikot ng mundo dahil sa, yun po, yun ang mababasa natin. Tumigil ang araw kanya. Sa gitna ng araw, tumigil siya. So kung ano nabasa natin, yun ang nangyari. That is also one miracle. Dahil hindi natin pwedeng gawin yun. Napatigilin ang pag-ikot ng araw. Kasi ang araw, consistent po yan eh. Kaya ang mga scientifico, nasira ulo nila pagpapaliwalag doon sa araw na yun na nawala. Hindi mapapaliwalag kasi yun, that was a miracle. Ang bautismo ba sa tubig ay isang miracle. Masasabi natin kasi hindi natin mapapaniwalag sa parang, pero actually hindi siya miracle. It is the effect pinakikita sa atin ng kapangyarihan ng Ebanghelyo to forgive our sins. Hindi ito natural. Yes, totoo yan. But it is a spiritual reality. Yun yung katotohanan ng spiritual. Ano ang dasilo? Ang mga blessings po ba tulad ng paggising sa umaga ng buhay at walang karamdaman ligtas sa bahay? Ay, hindi po. Yun yung natural. Yun ay biyaya ng Diyos. Those are natural blessings from God. Natural po yan. Pwede natin may paniwalag sa natural na paraan. Halimbawa, ikaw ay natulog na malusog. Wala kang sakit. O magigising kang malusog. Pahinga ka eh. That was a natural process. Kaya malakas ang katawan. Kasi nakapagpahinga katawan mo sa buong magdamag. Alam po niyo sa ating pinag-aralan sa pagtulog, ang pagtulog po ay mahalaga. Para makapagpahinga ang ating katawan. Makapagpahinga rin ng puso natin. Kasi pag natutulog tayo, hindi siya kasing pagod pag gising ka na, kaya maraming ginagawa, kailangan mo lang dugo sa yung bahagi ng katawan. Pero pag tulog ka, alos hindi dumadalo yung katawan mo, dugo mo, di ba? So, marirelax ang puso. Diyan din ang pagkakataon ng ating katawan, yung ating mga sugat sa ating katawan, yung mga sakit, doon repair ng katawan ng ating mga sakit. Doon na repair, mga sugat, doon gumagaling. So yeah, that is a natural process. Pero natural as it may be, pasalamat tayo sa Diyos sapagkat nasa kamay ng Diyos ang ating buhay.
Dahil hindi miracle. It is a natural process ng buhay sa mundo. Ang mga apostol kapag pinapatungan sila ng kamay sa ulo, sumasampalatay noon, ang banal na Espiritu pa rin ba ang nagbibigay? Yes, galing pa rin sa Espiritu Santo yun. It's a measure of the Holy Spirit. So rin po natin pag-aralan, the measures of the Holy Spirit. May sukat yan. So mas malaki sukat na binigay sa mga apostol kaysa sa isang ordinaryong Kristiyano. Gagaling sa pagpatong ng kamay, tatanggap siya ng kalob ng Espiritu Santo. Kaya wala nang kalob ng Espiritu Santo, wala nang apostol eh. Pansinin niyo yung mga born again, meron silang mga apostol yung iba. Bakit meron silang apostol? Para di mo na mapagpatuloy nila yung mga ganyan, limang ganyan, kapangyarihan ng apostol. Wala lang apostol ngayon. 12 yung original, namatay yung isa, pinalitan ng isa, tapos naragdagan ng isa. Lalo po tayo mga tanong. So, ang miracle, masasabi na natin miracle, sabi immediate. Ito yung nangyayari kagad. Hindi may papaliwanag o magagawa sa natural ng paraan. Ito ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang bagay at tayo magtataka pag nakita mo yun. That's the real nature of a miracle from God. Nakita natin. Sana po, meron po tayo. Bakit natin pinag-aralan ito? Kasi marami po mga nagpapanggap na gumagawa ng miracle eh. Ito ang sagot natin sa kanila. Totoo bang meron kayong kapangyarihan gumawa ng miracle? Pakita nyo, patunayan nyo. You have to test the spirits. Kaya pagka naman ginagawa mo sa kanila, sasabi, bakit mo ko sinusubukan? Bakit mo subukan? Bakit di natin susubukan? We have to try, di ba? Sabi nga sa 1 Thessalonians, test all things. So test natin sila. Do they do the real miracles? O sila mga sinungaling manggagawa na hindi sila gumagawa at walang kapangyarihan gawa ng miracles. The thing is, wala lang miracles ngayon. We are going through the natural process of life. At kung tayo mga Kristiyano, tayo tumatalima sa salita ng Diyos. But supernatural miracles, natapos sa pagkamatay ng mga apostol. So maraming salamat po sa inyong matyagang pakikinig. Nag-enjoy po kayo. I also enjoy. Sabi ko nga, kung ikay mangangaral, para kami ang puso sa iyong buto na hindi mapipigilan na kung hindi ka hindi ipapangaral sa salita ng Diyos. I'm kind of homesick for
longing for you. And someday on thee I'll stand. There my home shall be eternal. Beulah land, sweet Beulah land. Alam po natin ang Beulah Land, yung ating inaasahan na pinangako sa atin ng Diyos. So, sana po doon na tayo makarating. Walang kwenta itong COVID na ito, kumpara doon sa sweet Beulah Land, sa langit na tahanan na ipinangako sa atin ng Diyos. Tayo po manalangin. Ang mga Diyos, kayo po ay naniniwala sa inyo na kayo ang tunay na Diyos. Dahil sa mga himala naming nababasa sa Biblia, ang natural na himala ng iyong pagnalalang na nagpapakilala ng iyong kapamalangang kapangyarihan at pagka-Diyos. Kami naniniwala sa iyong kapangyarihan na magligtas sa iyong mga pagkakasala. Kami naniniwala sa iyong mga salita bilang katotohanan na magpapalaya po sa iyong mga pagkakasala. Kayo ang pinanggagalingan ng aming buhay, kayo pinanggagalingan ng aming kagalingan, kayo pinanggagalingan ng aming kaligtasan. Pinapalangin po namin ang isang kapatid, nakiusap po si Brother Ryan Loader na mayroon daw pong kasalukuyang karamdaman. Karindigan din po si Brother Purdy Dionisio, ganun din po mayroon siyang karamdaman. Pinapalangin po natin lahat ng mga kapatid na may karamdaman na sana inyo silang pagalingin naman. Alam po namin na sa inyo lang gagaling ang lahat ng magpapagaling. Pinapalangin din po namin ng lahat ng mga tao na sana sila'y magkaroon maligtas sa COVID-19 upang sila'y magkaroon pa ng pagkakataon na makapakinig sa inyong salita. Pakasakali sila'y sumampalataya at sila'y maligtas. Sana po ay inilalagay po namin ng iyong aming buhay sa inyong kamay, O Diyos. Kami nagtitiwala. Patawarin mo kami sa iyong mga pagkakasala. At ang mga bagay na ito ay aming hiningi at pinagpapasalamat sa pangalan ng Kristo. Amen. So mamaya po, Isaiah chapter 39, dumarating na po tayo sa magandang bahagi ng akalat po ni Isaiah. Magamat yun, lahat ay maganda, pero kumbaga po sa isang pelikula, dumada po na tayo sa may exciting na bahagi. Si Arnold Dasilo, salamat po, ingat kayo palagi. Ikaw rin, Brad, God bless din. Rafael Ortiz, thanks Brad, thanks rin. Salamat din, Brad. Grace Tagaygay, thank you rin, Brad. Salamat din, sister. Randy Calilong Celis, maraming salamat, Brad. Kapatid, God bless. Maraming salamat din, God bless din. Si Brother Maximilian Perez, alam ko po, ito ay kagagaling lang sa magtatrabaho. Kami niya, amen. Amen din, Brad. Jojo Campong, amen. Amen. Talagang tayo po ay nagtitiwala sa Diyos. So sana po mag-ingat pa rin tayo. Bagamat tayo po ay mga Kristiyano at may pag-asa ng buhay na walang hanggan, hindi ibig sabihin, hindi tayo mag-iingat. Dahil meron pa tayo mga mahalagang bagay na gagawin. Halimbawa, tayo mangaral. Sa Ebanghelyo, marami pa tayong kalalawang ililigtas na di na natin magagawa kung tayo po mawawala sa mundong ito. Pero, yun ang kalooban ng Diyos. So, tayo po mag-ingat. Stay safe.